Isang makaagraryong araw po sa inyong lahat. Ngayong araw ay hindi lamang basta isang pagtitipon, ito ay pagdiriwang ng tagumpay, katarungan at pangarap ng mga magsasaka. Sa mahabang panahon, ang lupang binubungkal ng ating mga ARBs ay naging saksi sa kanilang pawis, tiyaga at pag-asa. Ngunit ngayon, sa bisa ng Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Reform Act, at sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng ating butihing kalihim ng DAR, Secretary Conrado M. Shelley III, unti-unti nang nagiging ganap ang pangarap ng tunay at makabuluhang reforma sa lupa. Sa ilalim ng Project Split or Support to Parcelization of Lands for Individual Titling, narito na po ang ating distribution of e-titles. Patunay na ang lupa ay tunay na nasa kamay na ng karapat-dapat na nagbubungkal nito. Hindi lamang yan, kasabay rin ang ceremonial awarding of certificates of condemnation with release of mortgage ay tuluyan ng inaiaangat ang bigat ng pagkakautang ng ating mga magsasaka. Ngayon, sila'y malaya na sa tanikala ng pagkakautang at handang magsimulang muli sa isang bagong yugto ng pag-unlad. At higit pa riyan, sa turnover of farm machinery and equipment, ay pinapatunayan ng Department of Agrarian Reform na ang programa sa lupa ay hindi natatapos sa pamamahagi ng titulo. Ito'y pagpapatuloy ng suporta, modernisasyon, at pagpapalakas ng kabuhayan ng mga Marinduqueñong agrarian reform beneficiaries. Mga kababayan, ngayong araw ay isang makasaysayang sandali, isang patunay na buhay, makabuluhan at nararamdaman ang reformang agraryo sa ating lalawigan. Kaya't sabay-sabay nating ipagdiwang ang araw ng mga tunay na bayani ng ating lupa. Ang ating mga magsasaka dito sa programang pamamahagi ng e-title, pagpapapalaya sa utang at paghahatid ng makabagong kagamitan para sa masaganang bukas. Bago po natin ipagpatuloy ang ating makabuluhang programa ngayong araw, atin pong alalahanin na ang lahat ng ating tagumpay, ang bawat titulo, bawat kalayaan at bawat biyayang ating tinatamasa ay nagmumula sa poong may kapal. Sa puntong ito, kayo po ay manahimik at sandaling magtipon ng diwa habang ating idinadalangin ang patnubay at pagpapala ng poong may kapal sa lahat sa ating gawain. Inaaniyahan magstayo po ang lahat upang bigyang daan ang isang pambungad na panalangin na susundan po ng pag-awit ng lupang hinirang. Na ibibigay po sa atin ng ating pong ARPT, Charlie R. Rividaniera. Tungo po natin ang ating mga ulo at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama, salamat po sa biyaya ng buhay, sa kalakasan ng pangangatawan, at sa palagi ang pag-iwas po sa amin sa anumang uri ng karamdaman. Pasalamat po sa pagkakataon na nagkatipon-tipon kami ngayong araw na ito para sa isang mahalagang gawain. Taos puso pong pasasalamat sapagkat nakadating po ang bawat isa sa amin sa bulwagan na ito ng maayos at ligtas. Nawa po ingatan at gabayan mo po ang aming mga pamilya na naiwanan namin sa aming mga tahanan. Gayon din po ang mga kasamahan namin na sa kasalukuyan po ay nagabiyahe papapunta po dito. Hiling po namin ang magandang kalusugan ng aming mga agrarian reform beneficiaries nang sa gayon ay patuloy po nilang mapaunlad, mapagyabong ang kanilang mga lupang sakahan. Ganon din po, para sa aming mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization, nawa po ang kanilang matatanggap na makinarya at ekwipo ay makatulong sa kanila upang madagdagan ang kanilang ani at ang kanilang kita. Dalangin po namin ang kaayusan ng gawain namin na ito, buhat sa simula hanggang sa matapos. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan ng anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas.
So yan, maraming salamat po muli at isang mainit na pagbati ng magandang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito po, bago natin ipagpatuloy ang daloy ng ating makasaysayang programa, atin pong kilalanin at bigyang pugay ang mga natatanging panauhin at lingkod bayan na kasama natin ngayon, mga katuwang sa pagsusulong ng tunay na reformang agraryo sa lalawigan ng Marinduque. Naririto po ang ating mga bisita mula sa Department of Agrarian Reform Regional Office na pinangungunahan ni Engineer Ruela De Leon at ng kanyang mga kasamahan. Isang mainit na palakpakan po para sa kanila. Kasama rin po natin, siyempre, ang mga dedikadong kawani mula sa Department of Agrarian Reform Provincial Office ng Marinduque sa pangunguna ng ating OIC Parpo 2, Engineer Virgilio L. Lagi. At syempre po, naririto rin po kasama natin ngayon si Mr. Salvador J. Hamilla Jr., Carpo of Land Tenure Services. Ms. Rafaela L. Orilla, OIC Carpo for Program Beneficiaries Development Division. And Ms. Rosavilla M. Davalos, JD, Chief Administrative Officer. At syempre po, kasama rin po natin si Attorney Ruiz Salva, ang Chief Legal po ng ating Legal Division. Kasama rin po natin ang mga masisipag na Municipal Agrarian Reform Program Officers, si Marpo Oli F. Davalos ng Buwak Mugpog Cluster, si Marpo Alejandro S. Bunyag ng Gasan Buena Vista Cluster, si OIC Marpo Mario Luzay de Sena ng Bayan ng Santa Cruz, and of course, si OIC Marpo Tirso M. Sarmiento ng Torrijos. At syempre po, kasama rin po natin dito ang katuwang ng aming pong ahensya. Naririto po ang kasamaan mula sa Registry of Deeds sa pamumuno po ni Sir Leonardo Mendoza. Narito rin po si Ginoong Zosimo D. Mayo ng Parcom, Marinduque. At sa ating pagpupugay sa lahat ng lingkod bayan na katuwang ng Department of Agrarian Reform, sa pagsulong ng tunay na reformang agraryo, nararapat lamang na bigyan din natin ng pagpapahalaga ang presensya ng mga haligi ng serbisyo publiko sa ating lalawigan, mga pinunong hindi lamang nagsisilbi, kundi tunay na nagmamahal sa mga mamamayan ng Marinduque. Isang mainit at taus-pusong palakpakan po para sa isang leader na patuloy na nagtataguyod ng mga programang nagbibigay buhay sa sektor ng agrikultura. Isang tagapagtanggol ng karapatan ng mga magsasaka at tunay na katuwang ng kagawaran ng reformang pansakahan sa ating kagalang-galang at kinatawa na nag-isang distrito ng Marinduque, Congressman Reynaldo P. Salvacion. At syempre, kasama po natin ngayon si Ms. Kim Arevalo. At syempre, narito rin po ang kinatawa ng amana ng lalawigan ng Marinduque, isang pinunong may puso, malasakit at tunay na dedikasyon sa kapakanan ng bawat Marinduqueño. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na lumalago at umuunlad ang ating bayan sa bisa ng malasakit na walang hanggan. Isang masigabong palakpakan po para sa ating butihing gobernador ng lalawigan ng Marinduque, Honorable Melicio J. Go, na kinatawan po na Provincial Administrator Engineer Norberto Hinang. So ayan, thank you sir. At sa pagpapatuloy po ng ating makasaysayang programa ngayong araw, isang araw ng pag-asa, pagkakaisa at tagumpay para sa ating mga ARBs, nararapat lamang na marinig natin ang mga salitang na magbibigay inspirasyon at mainit na pagtanggap sa ating lahat. Ang ating tagapagsalita ay isang tunay na haligi ng Department of Agrarian Reform dito sa lalawigan ng Marinduque. Isang leader na may malasakit sa magsasaka at patuloy na gumagabay sa pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga programa upang maiangat ang antas ng buhay ng ating mga beneficiaryo. Sa kanyang matatag na pamumuno, ang DAR Marinduque ay naging instrumento ng pagbabago,
Isang tanggap na hindi lamang nagbibigay serbisyo kundi tunay na naglilingkod ng may puso. Mga kababayan, mga kasama sa Reforma Agraryo, let us all welcome with a warm round of applause to our officer in charge, Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Engineer Virgilio L. Lagi. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta pa kayo lahat dyan? Hindi ba kayo naiinip? Sige. Dahil hindi kayo naiinip, babasahin ko muna yung 14 na pahina ng aking salita. Okay lang bang maghintay? Sa ating masigasig, masipag na representante, kinatawan ng distrito ng Marinduque, Honorable Congressman Ray Salvacion, na kinakatawan ng tama na si Ma'am Kim Arevalo. Si Ma'am, alam nyo, no, lahat ng lingkod bayan ay lahat ngayon ay gustong magbigay serbisyo sa ating mga mamamayan. Kaya kung minsan ay ipagpaumanhin natin kung ay ang mga kasama natin ay wala dahil sila po ay kasulukuyan din nagtatrabaho, no? Si Ma'am Kim Arevalo kanina ay dumating dito at siguro sa mga gustong mga serbisyong pinapatupad ng ating kakalang-galang congressman ay ngayon ay tinatawagan siya sa mga mas importanteng gawain. So, Ma'am Kim, okay lang ma'am. Sinabi ko kanina na sa serbisyo natin ay hindi natin maiwasan yan, ano? Ganon din po sa ating masipag at singwapo ng kanyang mga classmate, ano, si Sir Engineer Hinang, ano, ang ating provincial administrator na kinakatawan ng ating butihing Governor Melesio Go. Magandang umaga, sir. Alam niyo si Engineer Hinang, ngayon ko lang nalaman na ang mga taga-DAR ay kanyang mga kasamahan, mga classmate, ano, andyan si Engineer Tirsom Sarmento, at saka si Engineer Anton Llanes, ano. Magandang umaga sa ating lahat. Siyempre, ang isang partner namin sa ahensya, no, na kung wala itong ahensya na to, ay hindi lalabas ang mga titulo na yan. Siya po ang aming partner at ang partner ko po sa Land Registration Authority, ang ating Register of Deeds. Si Sir Leonard Mendoza na kinakatawan naman ni Ma'am Olive. Engineer Mendoza po, si Attorney Mendoza ay ganun din po, no. Kasulukuyang meron silang mga konferensya at ito'y patungkol din kung paano mapapabilis ang pagpapatitulo ng mga lupa, hindi lang ng DAR, kundi din sa mga DNR. Ano. Ngayon po ay sila may konferensya at inaayos para mas papabilis ang ating mga pagpapatitulo ng mga lupa. Ganon din po ang aming representative ng aming Regional Director, Attorney Marvin. Andi dito po si Engineer Ella De Leon. Siya po ang aming parcelization coordinator region. Ma'am Ella, gusto kong batiin kahit wala rito, ano, ang aming kalihim, Secretary Conrado Estrella, at ang aming Director, Attorney Marvin Barnal, na kung saan kasulukuyan po silang nanonood. Kung sa pagkakaalam po, no, ngayon po ay sabay-sabay pong ginagawa ang kaganapang distribution ng e-title. At ang main area ngayon ay nasa Sablayan Occidental, Mindoro, no. Hindi lang natin nakikita ngayon dahil may konti tayong technical sa internet, ano, pero maya-maya po tayo po ay nakikita at nakamonitor po ang ating kalihim. So sana po hanggang sa matapos ang ating programa ay maging masaya ang ating mga kasamaan. Okay lang po ba? Ang aking mga kasamahan sa provincial office, mga opisyales at kawani, magandang umaga din po sa ating lahat. Sa araw na ito, 3 pong activity ang gagawin natin ngayon. Ano? Una po ay ang pamamahagi ng ating na mga individual titles. Ano? Sa katagal-tagal, dekada po ang nakakaraan, ang ating mga kasamahan ito ay 5 hanggang 10
ay magkakasama silang titulo. Sa ngayong araw na ito, sa pamamagitan po ng project split na pinondohan po ng World Bank, kayo po ay magkakaroon na ng isa-isang titulo. Hindi na kayo magtatanong saan ba ang porsyon po rito, kundi sa pamamagitan ng titulong yan, ay alam na ninyo at meron na kayong kanya-kanyang area. Hindi ba maganda yan? Pangalawa po, sa pamamagitan ng batas ng 11953 na tinatawag the New Emancipation Act, lahat po ng nabiyayaan ng mga titulo na kung saan meron kasi tayong mga titulo at inaward sa ating mga farmers na nag-a-amortize at binabayaran. Dalawang klase po kasi ang titulo natin, may libre at merong binabayaran. At itong mga nagbabayad ng mga lupa na umaabot ng 25 years hanggang 30 years, sa mamamagitan ng batas na yon, lahat ng pagkakautang yon at ay mabubura na at mawawala na sila ng utang. So yan, sino-sino ang mga yan? Pwede ba tumayo yung mga mawawala ng mga utang? Tagagasan. Yan yung mabibigyan ng kokrom, ng Certificate of Release of Mortgage. Sila po ay mawawala na ng pagkakautang sa ating gobyerno. Ganon din po, meron po tayong 6 na organizations na mabibigyan ng mga samot-saring farm machineries, farm inputs na gagamitin na kanilang farm productions. Ito ay sa pamamagitan naman ng support services ng ahensya. At andyan dyan po sila, 6 na, tumayo po yung mga 6 na organizations dyan. Pakitayo po. Yan po. Sa ating mga ibang farmers po, sumali po tayo sa organizations at kung tayo po ay kakitaan ng kalakasan, kayo rin po ay mabibigyan ng ganyang mga suporta mula sa agrarian reform. So muli po, dito sa pamimigay, magmumula sa pamimigay natin ng mga titulo ng individual titles, sa pagbibigay ng pagbubura ng ating mga kautangan doon sa ina-amortize nating lupa at hanggang sa pamimigay ng support services, ang aming kalihim at ang ating Pangulong Ferdinand Bobong Marcos ay nagpapahiwatig na gusto tayong ilapit, tayong mga magsasaka ay gustong ilapit sa gobyerno ang ating mga mamamayan. So muli, magandang umaga po sa ating lahat at maligayang pagdating. Maraming salamat po sa ating butihing OIC Part 2 Engineer Virgilio L. Lagi sa kanyang mainit na pagtanggap sa mga salita na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa pagpapatuloy ng ating pong programa, atin pong pakinggan ang mensahe mula sa isa sa mga pinunong patuloy na nagbibigay ng direksyon sa pagpapatupad ng mga programa ng Department of Agrarian Reform sa buong rehiyon ng Mimaropa. Bagaman hindi po siya nakarating ngayong araw, ipinadala niya po sa atin ang kanyang mainit na pagbati at mensahe ng patuloy na suporta para sa ating mga ARB sa lalawigan ng Marinduque. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Attorney Marvin B. Bernal, naririto po upang maghatid ng kanyang mensahe ang isa sa mga masisipag at tapat na lingkod ng DAR Mimaropa. Walang iba po kundi si Engineer Rowella De Leon. Palakpakan po natin siya. Sa atin pong sa kinatawan po ng ating gobernador na si Melesio J. Go, si Engineer Norberto Hinang, ang ating provincial administrator, ang kinatawan po ni Congressman Reynaldo Salvacion, Miss Kim Arevalo, at ganon din po ang ating PARCOM chairman, si Mr. Sosimo Mayo. Ganon din po ang ating Register of Deeds na si R.D. Leonard Mendoza, na kinatawan naman ni Ma'am Olivia Rio Florido. Nagtatago po siya sa likod. Ayaw po niyang magpakita dito. Anyway, syempre sa ating pinakapogi at masipag na paro, Virgilio
Engineer Virgilio Lagi. Kasama po ang kanyang mga carpos, di ko na iisa-isahin, at ang kanilang mga marpos. At syempre sa ating mga DAR provincial staff. Magandang araw po sa ating lahat. Masaya po ba kayo? Opo. Maraming salamat po. Sa araw na ito ay isang makasaysayang sandali para sa ating mga agrarian reform beneficiaries dito sa lalawigan ng Mindoro. Ang mga e-titles o yung mga individual titles na inyo pong matatanggap at kokrom ay hindi lamang simpleng dokumento. Ito ay simbolo ng tagumpay at ang kokrom ay patunay na kalayaan mula sa pinansyal na obligasyon. Ang mga titulong ito ay bunga ng inyong tiyaga at paninindigan bilang tunay ng tagapagtaguyod ng pagsasaka. Higit pa rito, ito ay pamana para sa inyong pamilya. Isang pruweba na ang sipag at pagtutulungan ay may magandang buhay. Kaya sana po yung inyong mga titulo na matatanggap ay huwag sana ninyong ibebenta. Diba? Pwede po ba yon? Oo, inyo po sanang pagyamanin. Naway ating pahalagahan ang bawat titulo at hindi lamang dahil ito'y sa inyo, kundi bilang pagkilala sa mga taong nagtrabaho at tumulong upang maisakatuparan ito. Ang ating mga katuwang na ahensya gaya ng Register of Deeds at higit sa lahat ang mga masisipag na lingkod ng DAR Provincial Office, DAR Marinduque at DAR Mimaropa Regional Office. Muli, pagbati sa inyong lahat, mga bagong may-ari ng lupa, mga tunay na bayani ng reformang agraryo. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Attorney Marvin V. Bernal, maraming salamat at mabuhay ang magsasakang Mimaropa. So ayan, thank you so much po, Engineer Ruela. So ngayon po, sa puntong ito po ay ating maririnig ang mga salitang inspirasyon mula sa isang leader na tunay na kaagapay ng Department of Agrarian Reform sa pagsusulong ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng mga magsasaka. Siya ay isang lingkod bayan na hindi lamang gumagawa ng batas, kundi patuloy na nagsusulong ng mga programang nagbibigay pag-asa sa mga ARBs. Sa kanyang pamumuno, higit pang pinagtitibay ang ugnayan ng pambansang pamahalaan at ng lokal na sektor na agraryo upang matiyak na ang bawat benepisyaryo ay hindi lamang nagmamay-ari ng lupa, kundi nagmamay-ari rin ng kinabukasan. Isang pinunong may malasakit, may puso para sa bayan at tunay na tagapagtanggol ng mga magsasaka ng Marinduque. Mga kababayan, let us all welcome with a resounding sound of applause the Honorable Congressman Reynaldo P. Salvacion na kinatawan po ni Miss Kim Arevalo. Ayan, maraming salamat po. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At unang-una po sa lahat, binabati ko po ng isang magandang umaga ang ating mga kagalang-galang na sumiserbisyo dito sa ating lalawigan. Sa pangunguna po ng ating paro na si Engineer Virgilio Lagi, sa ating kinatawan ng gobernador na si Engineer Norberto Hinang, magandang umaga po. At sa ating representative ni Attorney Marvin V. Bernal, Engineer Rowella A. De Leon, and Mr. Zosimo Mayo, magandang umaga po. Ayan. Isang maalab na pagbati sa lahat ng agrarian reform beneficiaries na tatanggap ng electronic title sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling. At sa mga tatanggap ng certificates of condonation with release of mortgage, magandang umaga po sa ating lahat.
Ayan. So bilang kinatawan po ni Kong Ray Salvacion, kami po ay taus-pusong nakikibahagi sa tunggumpay ninyong mga magsasaka. Ang pamamahagi po ng ating 148 e-titles na sumasaklaw sa mahigit 140 ektaryang lupain ay isang mahalagang hakbang upang lalo ninyong mapakinabangan ang lupang inyong sinasaka. Ang pagbibigay ng titulo at pagkakansela ng pagkakautang ay hindi lamang dokumento, kundi simbolo ng pagkilala sa inyong pagsusumikap at mahalagang papel sa agrikultura ng ating lalawigan. Naway pagyamanin ninyo ang biyayang ito para sa kapakanan ng inyong pamilya at komunidad. Maasahan po ninyo na ang ating congressman ay hindi tumitigil sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno upang madagdagan ang programa para sa ating mga magsasaka dito sa lalawigan ng Marinduque. Kaisa po ninyo si Kong Ray sa patuloy na pagsuporta sa inyong mga magsasaka tungo sa mas maunlad na buhay. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang Congressman Reynaldo P. Salvacion na kinatawan po ni Ms. Kim Arevalo. So ngayon naman po, ating maririnig ang mga salita mula sa isang pinunong tunay na haligi ng pamahalaang panlalawigan. Isang leader na hindi lamang namumuno, kundi naglilingkod ng may puso, may malasakit para sa bawat Marinduqueño. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na namamayani ang pagkakaisa, kaunlaran at malasakit sa bawat mamamayan. Kaisa natin siya sa layuning palakasin ng sektor ng agrikultura at bigyan ng bagong pag-asa ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta at mga programang pangkabuhayan. Isang leader na may puso para sa lupang sinilangan at tunay na ama ng lalawigan ng Marinduque. Mga kababayan, let us all welcome our beloved Governor of the Province of Marinduque, Honorable Melicio J. Go. At ito po ay nirepresent ni Provincial Administrator Engineer Norberto Hinang. Salamat po, ma'am, sir. Po yung sabi ni Engineer lagi na pinirepare niya na 14 na pahina, ay ginawa ko na lamang pong 1 at kalahati. Magandang umaga po sa ating lahat. At anong gandang pakinggan po talagang parang napakasaya po natin. Dapat lamang po at napakahalaga po ng ating matatanggap sa araw na ito. Ayaw niyo pong batiin ko po ang kinatawan ng ating mahal na Congressman Reynaldo Salvacion, ni Kong Ray, si Ma'am Miss Kim Arevalo, Engineer Virgilio Alagi, ang ating OIC Parpo 2, si Sir Salvador Hamilia, Ma'am Ella, Engineer Rowella De Leon, representative ng ating Regional Director. Batiin ko na rin po yung aking kaklase, si Mr. Terzo Sarmiento, baka po mag-chat sa akin para hindi mo mula ako binati. At sa lahat po ng kapwa ko kawani ng gobyerno at na patuloy po naglilingkod para sa kapakanan ng ating probinsya. Ako po, hayaan niyo po, basahin ko po ang mensahe ng ating gobernador. Ako po ay lubos na nagagalak na makasama kayo ngayon sa isang natatanging araw na ito para sa ating mga magsasaka at benepisaryo ng reformang agraryo. Ako po ay narito upang iparating ang kanyang taos-pusong suporta at pagbati sa inyo pong lahat. Ako po ay nagpapaabot na pagbati at taos-pusong pasasalamat sa Department of Agrarian Reform, of the Provincial Office of Marinduque, sa pamumuno ni Engineer Virgilio Lagi, at sa lahat na magbumubuo ng programang ito.
sa patuloy na pagpapatupad ng mga adhikain na siyang makakatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa lupa at may taas ang antas ng buhay ng ating mga kababayan. Ngayong araw, ipamamahagi ng Department of Agrarian Reform ang mga e-titles at certificates of condonation with release of mortgage or COCROM sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling or split project. Kasabay din ito ang turnover ng mga makinarya at gamitan sa pagsasaka sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project o CRFPSP. Ang araw nito ay sadyang makabuluhan sa ating lahat, lalo na sa ating mga benepisaryo. Ang pamamahagi ngayon ng e-titles, Certificate of Condonation at mga makinarya makakatulong sa pagsasaka ay mga patunay ng inisyatibong nagbibigay ng pag-asa, dignidad at oportunidad sa bawat magsasaka ng ating lalawigan. Layunin po ng inisyatibong ito na patatagin ang seguridad sa pagmamayari ng lupa ng ating mga agrarian reform beneficiaries at palakasin ang kanilang kakayahan sa produksyon, lalo na sa harap ng hamon ng pagbabago ng klima. Sa tulong ng mga makinaryang ito, mas mapapadali ang trabaho sa bukid, tataas ang ani at lalago ang kita ng ating mga magsasaka. Naway maging inspirasyon sa inyong lahat na lalo pang pagyamanin ang ating mga lupain, paunlarin ang agrikultura, palakasin ang ekonomiya ng ating lalawigan, di lang para sa atin, kundi para din sa bagong henerasyon na sila magmamana ng ating mga legasiya. Muli po, mainit na pagbati sa ating mga beneficiaries at salamat sa DAR sa patuloy na at walang sawang pagserbisyo para sa ating mga magsasaka. Naway mas patatagalin pa ng mga programa ng inyong departamento ang pagpapaunlad ng ating mga lupain para sa mas masaganang kinabukasan para sa ating lalawigan. Maraming salamat po at mabuhay ang magsasakang Marinduqueño. Maraming salamat po, Engineer Norberto Hinang, our Provincial Administrator. Palakpakan naman po dyan. So ayan, thank you so much po. At para bigyan po tayo ng sigla sa umagang ito, tawagin po natin ang mga magbibigay po ng pampasiglang bilang mula po sa amin pong Provincial Office. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Magan. Ayan, humihingi po sila ng isang malakas na palakpakan bago magsimula.
Maganap na So yan, thank you so much po mga naggagandahang dilag mula sa Provincial Office ng DAR. So ngayon naman po ay tayo po ay dadako sa isa sa mga pinakahihintay na bahagi ng ating programa, ang formal na pagpapakilala ng ating mga Agrarian Reform Beneficiaries or ARVs. Ang tunay na dahilan at sentro ng ating pagtitipon sa araw na ito. Ang mga Agrarian Reform Beneficiaries, ang buhay at lakas ng reformang agraryo. Sila mga taong nagsasaka, nagbubungkal at nagsusumikap upang mapanatiling masigla at masagana ang ating mga lupain. At ngayong araw, ating kikilalanin ang kanilang sakripisyo, dedikasyon at tagumpay sa ilalim ng programa ng Department of Agrarian Reform. Upang formal na ipresenta ang ating mga Agrarian Reform Beneficiaries, narito ang isang opisyal na kilala sa kanyang malasakit, sigasig at tapat na paglilingkod sa pagsusulong ng reformang pansakahan sa lalawigan ng Marinduque. Ang ating Chief Agrarian Reform Program Officer for Land Tenure Services, tawagin po natin si Mr. Salvador M. Hamilla Jr. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so ito na po yung pinakahihintay na bahagi natin. So, pero bago po yan, gusto ko po munang kilalanin ang ating mga kasamahan at panauhin dito sa ating ginaganap na e-title distribution. So sa atin pong kagalang-galang na Governor Melesio Go na kinakatawan ni Engineer Norberto Hinang. Magandang umaga po. Sa atin din pong Kong Ray o Congressman Ray Salvacion na kinakatawan po ni Miss Kim Arevalo. Magandang umaga, ma'am. Sa atin din pong representative o chairman ng PARCOM, si Brad Sosimo Di Mayo. Magandang umaga po, chairman. Sa atin pong representative ng ROD, LRA, si Ma'am Olive at ang kanyang mga kasamaan, isa pong magandang umaga. Sa atin din pong kasamahan sa Mimaropa, na kasalukuyan pong nagkakameron ng simultaneous e-title distribution. Magandang umaga po sa ating lahat. Kay Engineer Rowella De Leon, ang representative po ng DAR Mimaropa. Magandang umaga po. So muli po, itong ating pinakahihintay na bahagi, isa pong karangalan na ipakilala sa ngalan po ni Engineer Virgilio Lagi, ang ating pong mga ARBs na tatanggap ng e-titles at certificates of continuation with release of mortgage ngayong umagang ito. So, pinapakiusapan po natin ng ating mga Municipal Agrarian Reform Officers na samahan ang kanilang mga ARBs mula sa kanilang mga bayan. So, tinatawagan po natin ang ating 125 na ARBs na tatanggap po ng 148 electronic titles. So mula po sa bayan ng Buwak, nasaan yun? Okay. So, inaanyahan din po natin, mawalang galang na po. Presentation muna. Okay, so pinapakilala po natin ang mula sa bayan ng Buwak, kasama ang kanilang maro, Olid Dabalos. Okay? So, tinatawagan din po natin ang ating maro ng Benavista. Nasaan na si, ayun,
Nandun si Maro Alex Bunyag. Kasama po ang ating mga beneficiaries coming from Binavista. Tumayo po ang taga Binavista. Okay. So mula po naman sa bayan ng Gasan, 58 ARBs. Nasaan po sila? Tumayo po tayo. Okay. So mula po naman sa bayan ng Mugpog, meron po tayong 7 ARBs. 1, 2, 3, 4. Ayan, okay po. At sa bayan po ng Santa Cruz, 11 ARBs po natatanggap ng ating e-titles. Okay, maraming salamat po. At sa bayan po ng Torrijos, meron po tayong 7 ARBs natatanggap ng e-titles. Tayo po. Nasaan na? Ayan, okay. Yan po ay may kabuuan na meron tayong 125 ARBs at 147 e-titles na ipagkakaloob po sa kanila. At susunod po naman, mula po sa Gasan para sa Certificates of Condonation with the Release of Mortgage. Nasaan po ang ating taga-Gasan? Okay? Okay, thank you po. And then finally po, sa bayan ng Torrijos, meron po tayong 30 na tatanggap ng Certificates of Condonation with the Release of Mortgage o COCROM. Pakitayo po. Okay, sila po ang ating mga tatanggap ng e-titles ngayong umaga at ang COCROM. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Harpodon. At ngayon po, narito na po tayo sa ating pinakahihintay at pinakapinagyayamang bahagi ng ating programa, ang aktwal na pamahagi ng mga e-titles sa ating mga ARBs sa ilalim ng Project Split. Ang proyektong ito ay nagsisilbing sagot sa matagal ng pangarap ng ating mga magsasaka ang magkaroon ng malinaw, legal at personal na pagmamayari upang sa kanilang lupang pinagyayaman. Inaaniyahan po natin ang ating mga panauhin dito po sa ating Bulwagan, sa harapan po. ng ating mga ARBs. Siyempre, nandiyan ang ating Engineer Virgilio Lagi, Engineer Rowella De Leon, representative po ng ating Congressman Ray Salvacion at ng ating Governor Mel Go. At kasama rin po siyempre ang ating Parcom Chairperson, si Ginoong Sosimo Mayo. At siyempre kasama rin po ang ating pong taga-Registry of Deeds, Sir Leonardo Mendoza. At siyempre ang ating mga ARBs na tawagin ayon sa pangalan ng grupo upang tanggapin ang kanilang pinakahihintay na titulo ng lupa kasama po ang respective marpos ng bawat munisipyo. So yan po, mula po sa bayan ng Buwak. Sa ilalim ng Project Split, ang Buwak ay mayroong 6 na CC-CLOAs na matagumpay na na-parcelize na ngayon ay nagbunga ng kabuuang e-titles na pinamamahagi sa ating mga magsasaka. Ang mga e-titles na ito ay sumasaklaw sa kabuuang lawak na 9,227 hektarya ng lupaing agrikultural. Lupa na ngayon ay may malinaw na pagmamayari at legal na pangangailangan para sa bawat benepisyaryo. Dini po kayo sa taas. Mula sa kabuuang 38 ARBs, 28 dito ay mga kalalakihan at 10 naman ay mga babae na ngayon ay magiging ganap ng individual na may-ari ng lupang kanilang matagal nang pinagyayaman. Isang masigabong palakpakan po para sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Buwak, mga huwara ng sipag, tiyaga at tagumpay. So yan po, yung iba po dyan ay nagmula sa barangay ng Tambunan, ng Bayuti, ng Daig, ng Bantay. So sila po yung bumubuo sa 51 e-titles.
Ito po ay pinangangasiwaan ng ating pong Marpo Oli F. Davalos. Muli po, palakpakan po natin ang mga ARBs mula sa bayan ng Buwak. So yan, smile po kayo dahil kayo po ay tatanggap na ng inyong mga titulo. Yay! Music. Music po, maestro. Okay na po. Ayan, congratulations po sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Buwak. So yan, thank you so much po. Mula naman po sa bayan ng Buena Vista. Sa ilalim ng Project Split, matagumpay na parcelize ang isang klowa mula sa Buena Vista na nagresulta sa pagkakaloob ng kabuuang 5 electronic titles para sa ating mga benepisyaryo. Ang mga e-titles na ito ay sumasaklaw sa kabuuang sukat na 12.5487 hektaryang lupain na inaalagaan, sinasaka at ngayon ay opisyal ng kinikilala bilang pag-aari ng ating mga ARBs. Sa kabuuang 4 na agrarian reform beneficiaries, 2 ay kalalakihan at 2 rin naman ang kababaihan. Patunay na ang bayan ng Buena Vista ay reforma sa lupa ay hindi lamang isang programa kundi isang buhay na patuloy na inaalaya ng sipag, dangal at pag-asa. Muli po, isang pagbati mula sa ating mga ARBs sa bayan ng Buena Vista. Palakpakan naman po. Palakpakan po natin sila. Ito po ay pinamumunuan ng aming pong Marpo Alejandro Bunyag. At kasama po ang kanyang mga staff mula sa Darmo, Gasan, Buena Vista Cluster. So yan, mula na po sa bayan ng Gasan. Sa ilalim ng Project Split, matagumpay na na-parcelize ang 5 CC-CLOAs na nagresulta sa pagkakaloob ng 66 individual na e-titles. Ang mga e-titles na ito ay sumasaklaw sa kabuuang 56,727 hektarya na lupa na ngayon ay opisyal ng kinikilala bilang pag-aari ng ating mga ARBs mula sa bayan ng Gasan. Sa kabuuang 58 agrarian reform beneficiaries, 30 po dito ay kalalakihan at 28 ay ang kababaihan. Isang malinaw na patunay na sagasan, malakas ang tinig at papel ng kababaihan at pagsusulong ng reforma ng lupa at pagpapaunlad ng agrikultura. So ayan, ito po ay pinamumunuan din ng ating pong Marpo Alejandro Bunyag. Smile po kayo, smile! Say cheese! Isa pa po, kayo po ay artista ngayon. Say cheese! Cheese! Oh, congratulations po para sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Gasan. So, ayan naman po, mula naman po sa bayan ng Mugpog. Sa ilalim ng Project Split, ito po ay mula sa bayan po ng Mugpog. Inaanyayahan po ang mga taga-bayan ng Mugpog. Sa ilalim ng Project Split, matagumpay na na-parcelize ang isang CC-CLOA na nagbunga ng 7 individual na electronic titles para sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Mugpog. Ang mga lupang nasaklaw ng mga titles buang sukat na 2.1638 hektarya mula sa kabuuang 7 agrarian reform beneficiaries. 3 ay lalaki at
at 4 naman ang kababaihan. Ang patunay na patuloy ang pag-angat sa kababaihan ng sektor ng agrikultura sa reforma sa lupa. So ayan, at ang ating pong mga tagamugpog ay pinamumunuan ni Ma'am Marpo Oli F. Davalos. So ayan, smile po kayo, smile. So ayan, palakpakan po natin ang mga tatanggap mula sa bayan ng Mugpog. Congratulations! Yes, congratulations po. Ngayon naman po mula sa bayan ng Santa Cruz. So ayan po, inaayahan po ang mga tatanggap ng titulo mula sa bayan ng Santa Cruz. Sa ilalim ng project split, matagumpay na na-parcelize ang 4 na CC CLOAS na nagresulta sa pagkakaloob ng 11 electronic e-titles para sa ating mga benepisyaryo mula sa bayan ng Santa Cruz. Ang mga titulong ito ay tumutukoy sa buwang 2.6 hektarya ng lupa, isang simbolo ng tagumpay, seguridad at karapatang matagal ng pinaglalaban ng ating mga ARBs. Mula sa kabuuang 11 agrarian reform beneficiaries, 6 may kalalakihan at 5 naman po ay mga kababaihan. Patunay na sa bayan ng Santa Cruz, malaki ang papel ng mga kababaihan sa pagpapataguyod ng agrikultura at tunay na reforma sa lupa. Congratulations po sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Santa Cruz na pinangisiwaan po ni OIC Marpo Maricel. Marilo Zaydesen. Palakpakan po natin naman sila. po. Congratulations. So yan, thank you so much po. So yan naman po, inanyayahan po ang mga ARBs na tatanggap mula sa bayan ng Torrijos. Sa ilalim ng project split, matagumpay na na-parcelize ang 2 CC CLOAS na nagresulta ng 8 individual electronic titles para sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Torrijos. Ang mga lupang nasasaklaw ng mga titulong ito ay may kabuuang sukat na 8.3131 hektarya, ang pinakamalawak sa lahat ng bayan ngayong araw. At patunay na malaki ang ambag ng Torrejo sa pagpapaunlad ng agrikultura ng lalawigan. Ang bayan ng Torrijos ay pinangalagaan po ni OIC Marpo Terso M. Sarmiento. So yan, congratulations po. Palakpakan po natin ang mga taga-Torrijos. At maliban po, Ma'am Barb, sa mga e-titles na kanilang tatanggap ngayon, ang ating mga ARBs din ay tatanggap ng Certificates of Condonation with release of mortgage. Yes po. At syempre po, ngayong araw din po, ibibigay po ang ating mga COCROM certificate mula po sa bayan ng Gasan. Gasan po. Bayan po ng Gasan. Ito po ay sa ilalim, siyempre, ng bisa ng Batas Pambansa 11953 na binubura po ang lahat ng pagkakautang ng mga ARBs natin sa Land Bank of the Philippines. Sana all. Palakpakan naman po dyan. Mula sa bayan ng Gasan, kabuoang 3 agrarian reform beneficiaries ang makakatanggap ngayong araw ng kanilang mga COCROM certificate. Ang mga COCROM na ito ay sumasaklaw sa 3 agrarian accounts o mga lupa ay may kabuoang sukat na 2.6691 hektarya at may kabuoang halagang kinundo na umaabot sa 58,217 pesos. Muli po, congratulations sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Gasan. So dumako naman po tayo mula sa bayan ng Torrijos. Natatanggap po ng COCROM. Mula sa bayan ng Torrijos, may kabuuang 45 ARBs na tatanggap ng COCROM. 23 sa kanila ay kalalakihan at 16 ay mga babae na kumakatawan sa isang matatag at masigasig na komunidad ng mga magsasaka. Ang kanilang mga sertipiko ay sumasaklaw sa 45 agrarian accounts na may kabuuang sukat na 48,423 hektarya at may kabuuang halagang kinundon na umabot sa 2,525,807.09 pesos. Muli po, congratulations
sa ating mga ARBs mula sa bayan ng Torrijos. Officially po, burado po ang inyong pagkakautang sa Land Bank of the Philippines. Palakpakan po natin sila. Ako. Yan, ngiting tagumpay. Ngiting walang utang. Sa halip po na ito, ibabayaran po nila sa Land Bank for 30 years. Ngayon po, officially, burado na po ang kanilang pagkakautang sa Land Bank. Sana all. Sana all talaga. Sana all na lang. Ayan, sa halip na ibabayad nila sa Land Bank, ay gagamitin na lang nila ito sa pagpapaunlad ng kanilang mga lupaing agrikultural. Yes po, at dagdag puhunan din po yun para sa mga sa agrikultura. May titulo na, libreng-libre pa. Tama-tama, para Yes. sa buhay na masagana. So Muli ayan, po, thank you so much po. congratulations! Ayan, sige po. Ngayon po So, ay ayan. picture taking po muna tayo. So ayan, inaayayahan po ang lahat na magsitayo muna para po sa isang Photo opportunity. Yan. Sige po, dito po ang picture. Tatayo lang po tayo dyan. tayo po kayo and dito po ang ating pong picture. Opo, kailangan po makita po yung mga mukha natin, ha? Away po kayo para po makita tayo sa online world. PBB. Opo, yung may mga dala pong... Yung may hawak po na title, dini po kayo sa harapan, yung pong nag-receive Opo, kanina. yung mga kumuha po kanina ng isang set. Yung pong, yan. Dito po sa unahan, Dito lahat. po sa unahan, yung lahat po ng representative kanina na nag-receive. Yan ang Pero bawat mamaya bayan. po, yung title nyo po, ibibigay din po sa inyo. Yes po, yes po. Ayan, sige po. So, yan, ngiti po kayo, kaway! Yan. Siyempre, ang lahat ng ito hindi magiging posible kundi dahil sa ating minamahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos. At siyempre, sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado M. Estrella III. Siyempre po, kasama rin po ang... Sige po, mabilang po tayo, ha? Okay, in one. Wait lang po. Warm up pa lang po yun. Taas-taas lang ng kamay. Opo, medyo Yung ngiting ano po yung Ngiting kaway. tagumpay. Yung kaway na may titulo na. May titulo na, may kokorom pa, may farm, machinery, and equipment pa. Sige po, in 1, 2, 3. Smile! Say cheese! Cheese! Okay na po. Sige po. At ngayon naman po, dadako rin po tayo sa pag-award, to turn over Yes. ng mga farm machinery and And equipment. equipment. So ito po ay binubuo ng 6 na arbo. So inayayahan po natin sila sa labas. Yung mga ARBs po natin, upo muna po kayo dyan. Opo. Ang lalabas lamang po ay yung ating mga members po ng ARB organizations. Na nasa bandang likod. Ang Masalukot, Handicrafts, Producers Cooperative, Pulong parang Hand Weavers Producers Cooperative. The Wiz Coconut Farmers Agriculture Cooperative, Malibago Upland Farmer Beneficiaries Agriculture Cooperative. Sagip Agriculture Cooperative, Klurang itinatag ng pamayanan Daikitin tungo sa pag-unlad Bida Agriculture Cooperative. Yan. Sila po ay tatanggap ng kabuoang halagang 471,000 pesos na farm tools. Yes, at meron din po silang tatanggapin na seeds and planting materials na nagkakahalaga ng 188,490. At syempre mga farm machineries na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Wow, sana all. At may kabuuan
2,097,990 pesos. So yan po yung kabuuang tatanggapin ng ating pong mga ARBOS. And patunay na hindi lamang po tayo nagbibigay ng titulo, nagbubura ng mga utang ng mga ARBs, kundi nagbibigay din ng mga farm machinery and equipment bilang suportang serbisyo sa lahat po ng members ng ARBO o Agrarian Reform Beneficiary Organization. Kaya po, kayo pong nakareceive po ng title, dapat po ay member po kayo ng pinakamalapit na kooperatiba sa inyo pong lugar. Yes, tama po yun. Kinakailangan po kayo ay mag-member. Opo. Para po, syempre sir, para ma-avail din nila yung hindi lang pagkakaroon ng title. Syempre, pag may titulo ka na, magsasaka sila, makakahiram sila nung mga Kagamitang pagsasaka. yes, opo. At saka meron din po ito ng mga seeds and planting materials. At syempre ang mga trainings din Yes para sa po. kanilang mga ARBOS at mga negosyo ng kanilang mga samahan. Yes. Sino po dito sa inyo yung member na po ng mga kooperatiba? Taas daw po ang kamay. Member po ng kooperatiba. Nako, konti pa lang. Kayo po ay hahanapin ng mga taga-Maro para po kayo ay maging members ng ating mga ARBOS na malapit po sa inyo pong lugar. So ayan, at pakihintay lang po at bibigyan po kayo ng pagkain dyan sa inyo pong pwesto. Ano po? So, ayan po. Para po sa mga katanungan ninyo, pagkatapos nyo pong ma-receive yung inyo pong mga title, maaari po kayong pumunta dun sa mga designated offices po namin sa per munisipyo. So, hanapin nyo po si Ma'am Oli para sa Buwak Mugpog cluster. Sa Gasan at Buena Vista naman po si Sir Alejandro Bunyag. Sa Torreos po ay si Marpo Tirso at saka po sa amin po sa Santa Cruz, sa opisina po namin sa CM Building. Ano po? So ano lang po, hintay-hintay lang po kasi kakaroon lang po ng kaunting seremonya sa mga farm machineries. And after po nun, ay papasok po sila at i-continue po natin yung program. Ano po? So ayan po, muli po ay pinapaalalahanan ng lahat na kayo po sana ay mag-member po dun sa aming pong Agrarian Reform Beneficiaries Organization po. So meron po tayo dito sa bawat munisipyo at bawat barangay po. Ano po? Pinakamalapit po na ARBOS doon para po kung sakali man na magsasaka kayo, ay maaari nyo din po na ma-avail yung pong mga binibigay din po namin na support services. Tulad po ng farm machineries, trainings, and seminars po. Ano po? So ito po ay mas lalo po kayong magkakaroon ng mga madagdag kaalaman tungkol po sa paraan ng pagsasaka, paggamit ng mga fertilizer, angkop at tamang paggamit ng mga fertilizer po. Ano?
So ayan po, muli po, inaanyayahan po natin, habang inihintay pa po natin ng iba, dumako po tayo sa isang mensahe mula po sa aming pong Parcom Chairperson, Mr. Zosimo Momay. Sorry naman, sorry. Ay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ba parang walang tao sa conference hall. Magandang umaga po sa inyong lahat. O, dinig ko po kayo, huwag po ninyo akong sigawan. But anyway, una po sa lahat, isang karangalan sa araw na ito na ako personally kayo ay makadaupang palad. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga kasamahan namin dito, basta ang mahalaga, tayo ay nagdiriwang sa araw na ito sapagkat merong mahalaga tayong ginagawa. And at the same time, this is the day, once again, that the Lord has made for the Department of Agrarian Reform. Alam po nyo, lagi ko pong sinasabi, yung DAR, pag di-define natin is Department of Agrarian Reform. But unfortunately, pang-apat ko na itong sasabihin. DAR, ibig sabihin po ay Durong Available Resources. Alam po ninyo, for the past, I think, 12 or 13 years, I became a member of DAR family at dito ko po na-observe yung tatlong mahalagang salita na natutunan ko dito sa pamilyang ito. When I was a little child, tinatanong ko sa tatay ko, bakit po ba ang lupa ay nilalagyan ng titulo at saka bakod? Ang sagot ng tatay ko, mag-aral ka, ikaw ang sasagot sa tanong mo, pagkalipas ng 21 taon na makatapos kang mag-aral. At hindi lang ang natutunan ko kung anong ibig sabihin ng titulo, dahil merong mahalagang bagay na nakalagay diyan. Unang-una, yung identity natin na tayo mismo ang may-ari niyan. Na dati pangarap natin ang lupa ay magkaroon tayo, sa kukulang natin nakikita. Pero ngayon, isang legit na dokumento na pag-aari natin ito hanggang tayo ay mawala dito sa daigdig na ito at mayroon tayo mga tagapagmana. It's better to give than to receive. Pero mas masaya ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Dahil yung nagbibigay, absolutely, ibinigay na yon. Pero yung tumanggap, maraming hamon. Maraming hamon. Kung kaya nga po, sa araw na ito, tingnan ninyo, sabi ko, 1 is enough, 2 is too much, 3 is wonderful. Kalimitan, pag isa lang ang tinatanggap, parang may kulang. Pag dalawa, gusto madagdagan pa. Unang tinanggap ninyo ang titulo, pangdalawa yung cockroom, tapos yung mga farm machineries. Napakaswerte po ninyo. Every time na mga magsasakay nakakamayan ko, ang pakiramdam ko sa mga palad nila ay kamay ng Diyos na binibigyan ng grasya ng kanyang kapwa-tao. Kaya huwag po ninyong sasayangin yun. Alam ho ba ninyo ang konteksto ng pagbibigay, particular ang cockroom? Every 25 years, in Roman principle, may tinatawag tayong Jubilee year. Di ho ba 2025 ngayon? Ibig sabihin, yung 2025 is a Jubilee year. Kaya pagbutihin po ninyo yung tinanggap ninyo, huwag ninyong sasayangin po yan, sa inyo po yun. And lastly, sabihin ko po sa inyo, sana lahat tayo, taas nga po ang kamay ng walang utang dito. Lahat tayo may utang. Pero alam ninyo, sa kabutihan ng presidente ng Pilipinas at ng mga leader ng ating pamahalaan, kahit pa ilang dilubyo ang dumating na may mga flood control projects, pero ang cockroom, hindi pa susubalian
na atin yon at ibibigay sa atin yon. That's why this is the reason why we need to rejoice because walang katapusan ang biyaya na ibinibigay sa atin. Sa dami-dami ko nang napuntahan, dito lang ako sa Marinduque nakakita mismo na ang mga lupa ng gobyerno ay pinamamahala sa mga magsasaka. At lastly, sasabihin ko po sa inyo, kayong mga magsasaka, kahit pawisan po tayo sa pagtitilt ng lupa, tandaan po ninyo ito. Despite the fact na we have several troubles and trials in life, una, kayo po mga magsasaka ang nagpapakain sa mga Pilipino. Pangdalawa, kahit amoy pawis po kayo, para sa akin, kayo ang kayamanan ng bansang Pilipinas. And pantatlo, kahit amoy pawis kayo, ang amoy ko sa inyo'y amoy Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating Parcom Chairperson, Sir Zosimo Mayo. Muli po, isang patakpakan naman dyan. Sa puso ng bawat programa ng Reforma sa Lupa ay ang mga tunay na dahilan kung bakit ito sinasakatuparan ng ating mga magsasaka, ang ating mga ARBs. Ngayong araw, narito tayo upang saksihan ang katuparan ng kanilang mga pangarap, ang magkaroon ng legal na pagmamayari ng lupang kanilang matagal nang pinagyayaman at mapalaya mula sa pasaning pinansyal sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act. At upang magbigay ng taos-pusong mensahe ng pasasalamat, ating pakinggan ang tinig ng isang benepisyaryo na sumasagisag sa tagumpay at pag-asa ng buong sektor. Isang magsasakang hindi lamang simbolo ng tiyaga at sipag, kundi ng pagkakamit ng tunay na pagbabago sa pamamagitan ng reforma sa lupa. Muli po, palakpakan po natin si ARB Elenita Plata mula sa Barangay Malinaw, Torrijos, Marinduque, na tumanggap po ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage. So yan, palakpakan po muli natin si Ma'am Elenita. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay mula sa Barangay Malinaw, Torrijos. Ako po si Ginang Elenita Plata, na nabiyayaan po ng titulo at Gokrom. Ako po ay masayang-masaya na nagpapasalamat sa ating po na bumubuo po ng DAR sa programa pong ito at sa bumubuo po sa kanya po mga staff. Hindi ko po akalain na ako po ay makakatanggap ng ganito dahil ito po ay noon pong nag-aantay kami, makamatagal na po ito, ay may nagsasabi po sa amin na kalukuhan laang po ito, na ito po ay walang magabigay sa inyo, kayo po inagasusan laang. Ilang beses na po kaming nakaparito sa buwak para po i-follow up ito, nakuha po kami ng titulo, pero nabalik po kami sa amin nang wala pong dala at wala pong kalinawan. Pero nag-antay pa din po kami sa tinagal-tagal po at nahito na po, hindi ko po akalain na ito po ay isang katuparan ng aming pangarap. Dahil isa po ako sa mahirap lamang sa aming pamayanan. Kami po ay talagang walang pag-aaring lupain at nakikitirik lang po kami ng bahay sa may mga lupa. Subalit sa panahon pong ito, ako po ay nagagalak at kami po ay nagkaroon na ng pag-aari bilang ito po ay bigay ng ating gobyerno. Kahit ako po ay nagpapasalamat kay Secretary Estrella, gayon din po sa ating Presidente Bongbong Marcos sa kanila pong programang ito. Ganon din po sa buong staff ng DAR. At ito po ay pinangangako po namin na ito po ay aming pagyayamanin, mapaunlad ang lupang ito sa tulong po ng aking mga anak, kapamilya. Muli po, nagpapasalamat po ako at ang aking pamilya sa programa po ng DAR. Isang mapagpalat na biyayang araw po sa inyo at maraming po salamat. So ayan, thank you so much po. Sana makabagbangdag namin na mensahe ni pasasalamat ni Ma'am Elenita. So ngayon naman po, mula po sa tumanggap ng e-title, mula po sa Bayan ng Gasan, tawagin ko po si Ma'am Annaliza Latumbo.
po sa ating lahat. Ako po talaga ay taga-Buwak, pero binigayaan ako ng Diyos na magkaroon ng lupa. Ay, ako'y naiiyak. Very emotional po ako this time dahil ang tagal po ng taga-Gaspar na ipinaglaban ang kani-kanilang mga lupa. At ito po talaga is namana ko sa aking tiyo na namayapa. At the day before siya nawala, ay ito po'y nag-overseas call siya sa akin na ipaglaban mo ang lupa na pinamana ko sa iyo sa Gaspar. Kaya ngayon po ay talagang this is the death anniversary ng aking tiyo at ako po talaga very emotional. Hindi ko po alam na ako pala ay lagi pa rin niyang sinasamahan up to the last minute. Very emotional po ako. Hindi lamang this is the day that sinasabi ko, the long wait is over sa mga taga-Gaspar. At nagpapasalamat ako sa Department of Agrarian Reform na naging kasama ko at kabahagi ko since the start na lumapit ako sa kanila at hindi nila ako pinabayaan. Maraming salamat po sa programa ng Department of Agrarian Reform bilang isang agrarian reform beneficiary ng e-title ng para sa lupa ng Gaspar. Maraming salamat po at ito'y tinatanaw kong isang malaking utang na loob sa inyo. People of Gaspar, ingatan po ninyo ang inyong title dahil ako po ay taga-Municipal Assessor's Office. This is a proof of your ownership. Kaya maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. So ayan, thank you so much po, Mama Annalisa. Totoo po yan na sa mga taga-Gaspar, the long wait is over. Thank you so much po and congratulations. So ngayon naman po, para po sa isang mensahe mula sa tumanggap ng mga farm machinery and equipment, tawagin ko po si Mr. Alfredo Ricaherta mula po sa Masalukot. Mula po sa Masalukot Handicrafts Producers Cooperative. Ayan, thank you, ma'am, sir. Hindi po ako inapapaiyak, hindi ako inanervyos. Ayan, mahigit wala yung mga kasama ko rin, ako hindi madidinig. So, sa ating pong kinatawan ng ating governor, wala na po yata si engineer. Ano po. So, sa ating pong kinatawan ng ating congressman, wala na rin po si Ma'am Salvacion. Sa ating pong OIC ng Paro, Engineer Berhelio Lagi, na laging nakaagapay sa amin. May kode ko na po ako. Malabo na rin ang mata. Kay Ma'am Rafaela Aurelia ng ating pong provincial office. At sa kanila pong mga kasama, na hindi ko na po isa-isahin, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng kinatawan ng DAR at kami po ng Masalukot Handicraft Producer Cooperative ay isa sa nabiyayaan ng mga makinarya. So ngayon pong araw na ito ay labis po aming pasasalamat na talagang kami yung isa sa nabiyayaan ng mga ganitong equipment na bali, pangalawa na po ito na binigay sa amin. Yung una po ay nagamit na po namin sa nung kami magtanim ng oraro. Ano po. So, malaking bagay po ito sa amin bilang magsasaka. Kaya, pinasasalamatan po namin ng labis ang ahensya ng DAR. At kung wala po ang DAR ay hindi kami magkakaroon ng ganyang bagay abilhin lang po ay baka hindi kayahin pa hindi kita mangungutang ay. So maraming salamat po talaga sa ating pamahalaan din at sa lahat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa ating mga ARBs. Napakasarap pakinggan, hindi ba? Yes. Kumbaga sa kabila ng lahat ng pagpapagod natin para sa ating mga ARBs, priceless yung marinig natin mula sa kanilang makatabi kung gaano sila nagpapasalamat sa ating ahensya, ang Department of Agrarian Reform. Palakpakan naman po dyan. Tunay nga na naging makasaysayan, makahulugan at puspos ng inspirasyon ng ating programa ngayong araw. Isang patunay na ang reformang agraryo ay buhay, nararamdaman at patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga magsasaka.
At bilang pagwawakas ng ating pagtitipon, marapat lamang na marinig natin ang ilang mensahe ng pasasalamat at pagninilay mula sa isa sa mga haligi ng Department of Agrarian Reform dito sa ating lalawigan. Isang pinunong masigasig, may malasakit at patuloy na gumagabay sa pagpapaunlad ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Sa kanyang pangunguna, higit pang pinagtitibay ang mga programa naglalayo mapalakas ang kakayahan at kabuhayan ng ating mga ARBOS sa ilalim ng Program Beneficiaries Development Component ng DAR. Mga kababayan, let us all give a warm round of applause to our Officer in Charge, Chief Agrarian Reform Program Officer for Program Beneficiaries Development, Ma'am Rafaela L. Orilla. Hello. Hello, magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagugutom na po ba kayo? So, ibig sabihin po, hindi na po tayo magpapakahaba pa. Ano po? So, ngayon po ay dumating na ang huling yugto ng ating palatuntunan sa araw na ito. Sa ating pong pagtatapos ng mahalagang gawain sa araw na ito ay kami po ay nagpapasalamat ng buong puso sa inyong pagdalo at of course dito po sa ating mga kapatid sa serbisyo publiko from the regional office kay Kuya Momay na laging nakasuporta sa DAR and sa leadership po ng ating Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Ang araw na ito po ay isang pagdiriwang ng pagsasakatuparan ng 3 milestone or milyahe ng ating pong reformang agraryo para sa inyo pong mga agrarian reform beneficiaries. Una, ang paggawad ng e-titles sa bawat isang kamay-ari ng collective CLOA ay ito po ay simbolo ng pagkilala sa inyong mga karapatan bilang isang agrarian reform beneficiary sa lupang inyong sinasaka at ito po ay isang hakbang tungo sa tunay na seguridad sa pagmamay-ari at mas matatag na kinabukasan. Pangalawa, sa pamamagitan po ng ibinigay sa inyong Certificate of Condonation, ay naalis po sa atin ang ating pinansyal na pagkakautang bilang mga ARBs na magbibigay daan sa mas maliwalas na bukas. At pangatlo po, ay ang turnover ng mga farm machinery and equipment sa atin pong 6 na agrarian reform beneficiaries organization sa layunin na maiangat ang ating pagsasaka, maitaas po ang ating ani, at maitaas po din ang ating mga kita. Ang lahat ng aking pong nabanggit ay patunay na ang serbisyo po ng gobyerno ay buhay. Buhay po sa aming mga puso para po sa kabutihan at kaunlaran ng ating agrarian reform beneficiaries at ang mga ARB organizations. Ito po ay bunga ng pagkakaisa ng pamahalaan, ang ating pong mga lokal na leaders, mga partner agencies natin, at higit sa lahat ay kayo pong lahat ng mga magsasaka na nandirito ngayon. Ang ating po mga agrarian reform beneficiaries ay kung wala po kayo, ay wala po tayo dito ngayon. Ang lahat ng ito po ay katumbas din ng dugo at pawis ng mga kawani ng Department of Agrarian Reform upang maibigay ang tama at tapat na serbisyo para sa inyo at sa kaunlaran ng ating bayan. Kaya po, tulad ng mga sinabi at bilin po ng ating nagsalita, ingatan po natin ang ating mga natanggap na titulo, ang ating pong Certificate of Condonation, at ang ating farm machineries and equipment.
At tulad po ng sinabi ni Kuya Momay, ay ang mas maganda pong magbigay, pero ang ating pong pagtanggap ay may kaukulang responsibilidad. Kaya ang pakiusap po namin sa inyo, ang mga farm machineries and equipment ay ingatan natin, gamitin natin, upang tayo ay madagdagan ang ating, maibsan ang ating hirap sa pagsasaka at tayo din po ay tulungan na magkaroon ng magandang ani at kita. Patuloy po tayong magtulungan, magtaguyod sa pagbabago at magbigay ng pag-asa sa bawat isang magsasakang Marinduqueño. So mabuhay po ang Agrarian Reform Beneficiaries, mabuhay ang ARBOS, mabuhay ang ating magsasaka, mabuhay ang ating agrikultura, mabuhay po tayong lahat. Salamat po. So yan, thank you so much po, Ma'am Ella. At dyan po nagtatapos ang ating makasaysayang programa ngayong araw. Isang araw ng tagumpay, katarungan at pag-asa para sa mga tunay na bayani ng ating bayan, ang ating mga magsasaka. Ang pamamahagi ng e-title sa ilalim ng Project Split, ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage, and ang turnover of farm machinery and equipment ay patunay na buhay at patuloy ang adhikain ng pamahalaan na magbigay ng genuine at responsive agrarian reform para sa bawat Pilipino nagbubungkal ng lupa. Sa bisa ng RA 11953, sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamumuno ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III, unti-unti nating nakikita ang katuparan ng pangarap na matagal nang minimithi, ang kalayaan at kaunlaran ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga panauhin, opisyal at kasamahang lingkod bayan mula sa DAR Regional Office, sa DAR Provincial Office at sa ating mga local government units, at higit sa lahat sa ating mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na nagsisilbing inspirasyon ng ating paglilingkod. Naway magsilbing paalala ang araw na ito na kapag ang pamahalaan at mamamayan ay nagkakaisa, tunay na posible ang pagbabago, pagunlad at pag-asa ng lupaing ating minamahal. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang mga magsasaka, mabuhay ang reformang agraryo, mabuhay ang Marinduque. Thank you so much po. So ngayon po, inaayayahan po ang lahat na magsiupo po muna sapagkat ibibigay po namin sa inyo ang inyong pong mga pagkain at kasabay po nun, yung pong mga e-title ay lalapit po dito sa ating harapan. Ano po? So para po dun sa tatanggap po ng COCROM certificate mula po sa Gasan at Torrejos, doon po kayo pupunta sa nagkakaway na yun, si Ma'am Lee. And then yung tatanggap po ng mga e-titles per munisipyo, dito po tayo pipila sa harapan. Pero mamaya-maya po ng konti. Opo, Ano para po? maging maayos ang taloy ng ating pagdidistribute. Torrijos po, doon na daw po. At ang e-title po ng Torrejos ay doon din po pala sa kanila. Wag po kayong tatayo hanggat hindi po natin kayo tawag para hindi po tayo mapagod. Ano po? Sige po, maraming salamat po. Music Maestro. Ayan, tatawagin po namin kayo pag po pwede na po ha. Para po hindi po, para maiwasan po natin yung buhol-buhol na pila. At para maging mas maayos po ang daloy po ng ating pagre-receive
ng mga e-titles at kokorom po ninyo. Opo. Isa pa po, sir, ay huwag po kayong magmamadali sapagkat yung pong inyong mga service na sasakyan ay hihintayin po kayo noon. Opo. Kinuha po namin muna yung susi. Opo, kinuha po muna yung susi, kayo na lang. Opo. Kaya hindi po kayo makakalabas agad-agad. So yan, at habang iniintay po yung inyo pong tatanggapin, pwede na po kayong ay kumain. Ano po, para po mamaya, dara-diretso na lang. Opo. Once again po, tatawagin po namin kayo pag po pwede na po kayong lumapit sa ating mga kawani ng DAR. Pakihanda na lamang po ang inyong mga ID, syempre. Valid IDs. Authorization letter. Marriage contract kung may dala kayo. Death certificate. Yes. Birth certificate. Para mas mabilis po ang ating proseso mamaya.